Wala, dito lang ako sa bahay. Hindi naman ako naglalabas eh. Pag nanonood lang ako ng TV, gano'n. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito lang ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Doon ko nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood dyan sa sakit ng ulo ko dyan. Pantayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Nasa Pilipinas pa si Charlie Atong Ang. Nakausap siya mismo ng Bilyonaryo News Channel kung saan kanyang itinanggi na umalis na siya ng bansa. Nasa bahay lang daw siya pero ayaw na raw niya manood ng news dahil sakit lang daw ito sa ulo. Siya kasi ang dinidiin sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa mga naninira naman umano kay Ang, may mensahe ang kanyang abogado. Humanda kayo! Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, TCL Smart TV at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Sa gitna ng investigasyon sa missing sabungeros, Atong Ang, umalis nga ba ng bansa? Sagot mismo ng bilyonaryo gambling boss, alamin. PBBM nagbabala laban sa total ban ng online gambling. Ang tunay na problema, hindi raw ang sugal. Ano kaya? RSA to the rescue. Problema sa pagbaha sa Metro Manila reresolbahin ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang at no cost daw sa gobyerno. Pagpatay sa impeachment case ni VP Sara, sinisi ng senador sa Korte Suprema. Makabayan Block, pinababaligtad sa SC ang desisyon pero ilang mambabatas inaming ito ay suntok sa buwan. Pamamaril sa classroom sa Nueva Ecija, kinondena ng DepEd. Binatang sospek, ex-umano ng biktima. At heartthrob in one frame. Erwan Yusaf at Filipino-Canadian actor Manny Jacinto may cooking collab. Narito lang ako sa Pasig. Yan ang sagot ni Charlie Atong Ang sa Bilyonaryo News Channel matapos umugong ang mga balitang umalis na daw siya ng bansa. Ang bilyonaryo gambling boss ang tinuturong mastermind sa missing sabungeros case. Makailang beses nang itinanggi ni Ang na siya ay sangkot sa krimen. Wala, dito lang ako sa bahay. Hindi naman ako naglalabas eh. Pag nanonood lang ako ng TV, gano'n. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito lang ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Doon ko nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood dyan sa sakit lang ulo ko dyan. Pantayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Nabulaanan din ng legal counsel ni Ang na wala na sa bansa ang kanyang kliyente. Itinanggi rin niya na mayroong hold departure order laban kay Ang dahil wala pa naman daw opisyal na nakasampang kaso. Kasi nakakreate. Kausap ko lang kagabi. Tinawag din ng abogado ni Ang na katawa-tawa ang kumakalat na balita at posibleng orchestrated campaign lang ito para siraan ang kanyang kliyente. Handa raw silang magsampa ng reklamo laban sa mga nagkakalat ng naturang impormasyon. Minamadali na ng Justice Department na mailagay sa Witness Protection Program ang Patidongan Brothers. Ito'y sa harap ng umano'y banta sa kanilang seguridad. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Nasa ligtas na kalagayan ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan pati ang kanyang pamilya. Yan ang tiniyak ni Justice Secretary Boying Remulla
matapos ilahad ni Patidongan kahapon na mayroon umanong umaaligid sa kanya na tila isang kahina-hinalang sasakyan. Kwento ni Patidongan, ipinacheck niya ang plate number ng sasakyang ito at hindi raw match ang description ng sasakyan kung saan ito nakarehistro. Ani Secretary Remulla, gusto na nilang madaliin ang proseso para agad na maipasok si Dondon at ang kanyang kapatid na si Eliakim sa Witness Protection Program. Where he is right now, he's being kept safe naman. Pero, yun nga, we want to hurry up the process para mapasok natin siya sa witness protection. Para may special funding na pwedeng pumasok. Para siya naman ay mabantayan pa ng husto na dedicated talaga sa kanya. Ang trabaho ay siya ang bantayan. O siya at ang kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, under evaluation pa rin ang isinampang complaint ng mga pamilya ng missing Sabongeros sa tinuturong masterminds na sina Billionaire Gambling Tycoon Charlie Atong Ang at iba pang miyembro ng umano'y Alpha Group, ilang police officials at ilan pang personalidad. Pero inaasahan daw ng ahensya na bago mag-Biyernes sa susunod na linggo, aakyat na ito sa preliminary investigation at iisyuhan na ng sabina ang mga respondent. Kasabay ng pag-akyat ng reklamo bilang opisyal na kaso, mabilis din daw na maibibigay ang witness protection sa Patidongan Brothers. Sandali lang yan. Pag na-file yan sa korte, sandali lang yan. It will take a few days only. Dagdag ni SOJ Remulla, malakas na ang kaso kahit tila mabagal pa rin ang development sa DNA extraction and cross-matching sa mga na-recover na labi ng mga tao sa Taal Lake kung saan itinapon umano ang mga sabongero. Lalo na't lumutang na rin ng umano'y missing link na si Eliakim na siyang personal na nakawitness daw ng mga pagpatay sa 10 sabongero. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Once it is archived, it is dead. Session is hereby adjourned. Senaduwag! Ganyan inilarawan ng Makabayan Bloc ang Senado matapos nitong i-archive ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Magbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Kailangan i-rethink ang naging Supreme Court decision. Kailangan din i-rethink ng mga senaduwag yung kanilang pagtatago ng desisyon in relation sa paano haharapin ni Sara Duterte yung mga hinaing ng taong bayan sa kanya. Yan ang banat ng Makabayan Bloc matapos i-archive ng Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte bilang pagsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Ngayong araw kasi, sumama na ang kanilang grupo sa mga nagsampa ng joint motion for reconsideration and intervention sa kataas-taasang hukuman. Matatanda ang sina-ACT Teachers Party List Antonio Tino, Kabataan Party List Rene Co, at iba pang miyembro ng Makabayan Bloc ang siyang naghain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanilang panawagan ngayong araw, balik ta rin ang naging desisyon ng Korte. Walang anumang nilabag na proseso ang House sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Walang due process rights na nalabag at humihingi talaga ng accountability ang taong bayan sa issue ng confidential funds. Ang kanilang argumento, hindi nilabag ng House of Representatives ang one-year bar rule at sinunod umano ng Kamara ang tamang proseso sa paghahain ng impeachment case sa bise. Kami ay nananindigan na ang usapin na ito talaga para sa malawak na mamamayan ay usapin ng katarungan. At habang dinidelay ito, justice delayed is justice denied. Let us make this plain and simple. This is about justice. This is about accountability. And we should not delay any further pag-usapin na ng hustisya sa taong bayan ang ating pinag-uusapan. Ayon sa Makabayan, hindi dapat ipagpaliban ang impeachment proceedings dahil kinakailangan ng sagutin ng bise kung saan napunta ang daan-daang milyong pisong confidential funds ng kanyang mga opisina. Pinalagan din nila ang pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment. Hindi dapat ina-archive ang galit ng taong bayan. Dapat ito ay hinahain sa Senate floor bilang impeachment complaint at ang trial should proceed forthwith. Kaya po, nananawagan kami sa lahat ng mga kinauukulan, lahat ng mga involved sa impeachment process. Pag-isipan natin yung ating ginagawa. Pag-isipan natin kung totoo bang tayo ay mga ahente ng pananagutan at ng hustisya o
may tinatago ba na mga interes na pansarili? Kailangan yun isantabi. Panawagan ng Makabayan, i-dismiss ng SC ang consolidated petitions na inihain ni VP Sara. Baliktarin ng SC ang kanilang desisyon at ituloy na ang impeachment trial. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Dumipensa naman ng mga senador sa pag-archive ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Wala raw silang choice kundi sundin ng Korte Suprema. Yan ang agenda report ni Hannah T. Hindi pinatay ng Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang Korte Suprema ang gumawa nito. Yan ang paalala ni Senator Win Gatchalian. Duty bound ng Senate to proceed with that bias. Duty bound rin ng Senate to listen and respect the Supreme Court. And in this case, it's Supreme Court that said it's void ab initio. So walang choice ang Senado to that decision of Supreme Court. Nitong Huwebes lang pinagbutohan ng mga senador na i-archive na ang articles of impeachment, alinsunod sa SC ruling na unconstitutional ito at void from the beginning. At dahil immediately executory ang utos ng SC, para kay Gatchalian, iigting ang constitutional crisis pag hindi ito sinunod ng Senado. Pero pwede pa naman daw buhayin ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pagbobotohan yan ng mga senador. Ang first mode, by a vote of 5 senators, posible na ang resurrection ng reklamo. Under na i-pull out yung the articles of impeachment at nilalagay sa order na list. Ang second mode, by a vote of majority, isususpend ang rules. When we suspend the rules, we will bring back the articles of impeachment. We can put it back towards the push. At dahil wala pang ang final decision ng SC, lalo na't may nakabinbin pang mga motion for reconsideration mula sa House of Representatives, hindi pa tiyak kung may reversal sa SC ruling. Unanimous decision din kasi ito. Pero ano ang assurance ng taong bayan na bubuhayin pa rin ito ng mga senador sakaling may final say na ang Korte Suprema? Pwedeng i-retrieve from the archive. Buhay ulit siya. Sa ngayon, nasa bola pa rin ng SC ang kapalaran ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Political scapegoating. Ganyan inilarawan ni VP Sara ang bagong banat ni Palace Press Officer Claire Castro laban sa kanyang foreign trip. Ayon sa bise, nililihis lang ng palasyo ang issue matapos ng anyay unfavorable decision ng Senado hinggil sa kanyang impeachment. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Fake news and there's no... Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon na walang travel authority ang pagpunta niya sa Kuwait. Nilinaw niya ang issue sa isang ambush interview sa Davao City matapos i-archive ng mga senador ang articles of impeachment laban sa kanya. Kamakailan lang ay sinabi ng OVP na hindi nito alam kung nasaan ang pangalawang Pangulo. Meron daw na balak. Pero nabanggit ni Palace Press Officer Claire Castro nitong August 6 na nabalitaan nila ang umano'y planong biyahe ng bise sa Kuwait ngayong araw. There's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. So I guess isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. Dagdag ni VP Sara, isa na naman itong political scapegoating tactic ng Marcos Jr. administration. Nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Banat din ni VP Sara, ang Office of the President at Presidential Communications Office ang parating nagpapaalala na huwag magpakalat ng fake news. Pero ngayon, hinahayaan lang daw nito ang unverified stories ng kanyang pagpunta sa Kuwait without a travel authority.
Nasa 8 na ang foreign trips ng bise na napabalita simula July 2024. 3 rito ay ang pagpunta niya sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang amang si former President Rodrigo Duterte dahil sa alleged crimes against humanity. Sa panig naman ng OVP, nanindigan ito na kahit pa hindi physically present ang pangalawang Pangulo, hands-on pa rin daw ito sa kanyang trabaho. Even if she's not physically here, she's still the one running the office. Kasi may technology naman diba? Tayo lang, yung mga nandito, kami yung gumagawa, kami yung mga sundalo, but the instructions come directly from the Vice President herself. Dati na rin sinabi ni VP Sara na hindi porket personal trip ay wala na siyang ginagawang trabaho. Dahil ang ibig sabihin daw ng personal trip ay walang ginastos ang kanyang opisina para rito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Hindi sugal ang problema kundi kawalan ng disiplina ng tao. Yan ang depensa ni PBBM kung bakit naetsapwera ang usapin ng illegal gambling sa kanyang 4th SONA. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Ang pagkaguman sa sugal ang problema, hindi mismo ang online gambling. Ito ang pahayag ni PBBM kung bakit wala sa kanyang 4th State of the Nation address ang isa sa pinakamainit na issue sa bansa ngayon. Wala pa raw kasing polisiya ang gobyerno tungkol sa online gambling, pero nag-oorganisa na ito ng conference kasama ang iba't ibang sektor, tulad ng simbahan at mga magulang para pag-usapan ang epekto nito sa kabataan. Warning ng Pangulo, kung total ban sa online gambling ang hakbang ng gobyerno, baka mas lumala ang sitwasyon. The first effect of banning it fully is to put it underground. And then we have no control. Yan talagang wala na tayong regulation. Victimized demographic daw ang kabataan at ang mahihirap na napapasubo sa sugal at ito ang dapat bigyang pansin ng administrasyon. Nauna nang itinanggi ng Malacanang na walang ginagawa ang gobyerno. May pagkakaiba raw kasi ang mga legal at illegal na online games. Hindi rin daw basta-bastang pwedeng iban ang lahat ng forma ng online gambling, lalo na nakakatulong sa bansa ang revenue ng mga legal na laro. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. To the rescue ang ultra-bilyonaryo na si Ramon Ang. Sagot na raw niya ang mga kailangan para maresolba ang mga pagbaha sa Metro Manila. Wala raw kailangang ilabas na pera ang gobyerno, basta tulungan lang siya nito. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Nag-volunteer si ultra-bilyonaryo Ramon Ang ng San Miguel Corporation na resolbahin ang problema sa pagbaha sa Metro Manila at no cost to the government. Yan ay matapos nilang matuklasan ang dahilan ng nangyari sa Commonwealth Avenue kasunod ng mga komentong dulot umano ito ng MRT7 project ng kumpanya. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga seat pile na yan na nagbara ng ilog at tanggalin yung mga karsada, tsaka housing, tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung baha ng buong Metro Manila. Sa ating pong water code, bawal po magtayo ng anything na makakabara sa daluyan ng tubig. Ang complication po niyan ay dahil po yan ay ginasusan ng pondo ng pamahalaan. May mga proseso po sa paggigiba or pag-aalis. Nag-offer rin si RSA na bumili ng lupa para gawing pabahay at eskwelahan na paglilipatan ng mga maaapektuhan. Pero para magawa yan, kailangan niya raw ang tulong ng gobyerno. Pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Ako ang worker niyo, but of course with your authority allowing us to go down and remove all this obstruction. Solve yung bahan na yan. Dapat din daw gawin ng mga ito bago pa ang panahon ng tag-ulan. Isa rin sa mga nakikitang dahilan ng mga baha ay ang problema sa basura. Suggestion ni RSA sa MMDA at Metro Mayors. Magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. At no profit to us, non-profit. Pero of course, kailangan pumayag kayo. Para lahat ng basura niyo, doon nyo na dalhin.
Sa probinsya naman, itinuturo rin ng ilan na dahilan ng pagbaha ang mga proyekto ng SMC. Sa New Manila International Airport sa Bulacan, ipinaliwanag ni RSA na naglagay sila ng water level gauge sa paligid ng ginagawang airport para ma-monitor ito at hindi umano tumataas ang tubig. Nasaan ba yung sinasabing San Miguel, Bulacan na baha? Nako, malapit sa Donier Glacier Trinidad, may bundok. Alam niyo, may mga kababayan tayo na siguro malapit sa mga competitor ng airport. Mga empleyado na nagmamahal siguro sa kanila na naninira. Positibo naman ang naging pagtanggap ng MMDA at local government heads sa mga nailatag na suhestyon ng SMC boss at kahit wala pang nasisimulan, nagpapasalamat na ang mga ito. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Vice Mayor sa Aklan patay matapos pagbabarilin umano ng konsehal sa opisina. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Friday. Sa EDSA West Avenue, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane at moderate to heavy naman ang northbound lane. Pasintabi po sa maselang balita. Patay ang Vice Mayor ng Ibahay, Aklan na si Julio Estolioso matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang opisina. Ang sospek, isang konsehal na kinilalang si Mirel Senatin. Ayon sa mga otoridad, binaril ang vice-alkalde gamit ang 9mm handgun at tinamaan sa dibdib. Gumugulong na ang investigasyon sa krimen. At patuloy na ang investigasyon naman sa nangyaring pamamaril sa Santa Rosa Central School sa Nueva Ecija. Agaw buhay ngayon ang babaeng biktima. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Live mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Paulo, ano na ang latest development sa kasong ito? Pinky, bago tayo umere ay kinumpirma ni Police Colonel Heril Bruno, ang hepe ng Nueva Ecija Provincial Police Office, na pumanaw na yung lalaki na namaril dito sa Santa Rosa Integrated School kaninang bago mag-alas 4 ng hapon. Ayon kay Bruno, ang dahilan ng pagkamatay ng shooter na tatawagin nating si alias Leo ay brain injuries bunsod ng self-inflicted gunshot wound. Pero sa kabila nga ng development na ito, ang tanong pa rin ng bayan ay paano nga ba nakapagpalusot ng baril si alias Leo na siyang sanhi ngayon kung bakit nangyari ang insidenteng gumulat dito sa bayan ng Santa Rosa at maging sa sektor ng edukasyon. Agad na sinugod sa ospital ang dalawang teenager kahapon ng umaga nang mangyari ang pamamaril sa Santa Rosa Integrated School. Ayon sa mga otoridad, binaril ni alias Leo ang kanyang dating kasintahan na si alias Lea matapos hindi kausapin ni Lea si Leo nang pumasok ito sa silid-aralan ng Dalagita. Dito na bumunot ng baril si Leo at saka binaril sa ulo si Lea bago itinutok ang baril sa sarili. Hindi po siya estudyante dyan. Then accordingly, gusto niyang lumipat dyan sa Santa Rosa Integrated School para siguro makasama yung victim. Gusto niyang sumama doon. So,
pero hindi siya nakatransfer po doon. Bakit daw, sir? Parang hindi po siguro nag-prosper, baka hindi pinayagan ng magulang or yung school din ang hindi pumayag. Ang pamilya ni alias Lea patuloy ang dasal sa kanyang paggaling. Kwento ng lolo ng bata, legal daw ang relasyon ni Leo at Lea, pero nakakaapekto na raw sa pag-aaral ni Lea ang kanilang samahan. Layo nga nung nanay dahil nasisira yung pag-aaral ng bata. I-transfer dito. Hindi makapayag yung lalaki. Gusto magkasama sila. Dahil sa pangyayari, agaw buhay pa rin sa ospital si Lea. Alagaan yung seguridad ng mga estudyante. Huwag silang nagpapabaya kung saka may nangyari, saka lang kikilos, ay uli na lahat. Kaya, please naman, gawin naman ninyo yung nararapat na gawin. Kinondena ng Department of Education ang insidente. Ayon sa DepEd, hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng karahasan sa mga paaralan. Nagdesisyon na ring magsampa ng kasong frustrated murder ang pamilya ni Lea laban kay Leo. Pananaw naman ng isang mental health expert, dapat simulan sa bahay ang paggabay sa mga teenager at palakasin din ang student support for mental health. The teachers, the educators, they can actually be a good bridge towards better mental health of our students. A needs assessment should be done regarding the students, kung paano bang coping nila. Aside from the needs assessment, there should also be seminars and learnings coming from the experts. Pinky, dagdag pa ni Colonel Bruno ay sinisimula na raw ng pamilya yung paghahanda para sa burol ni alias Leo, at dagdag naman ni Dr. Arsena ay importante rin na bukod sa mga ibang mga estudyante ay magkaroon din ng stress debriefing at magkaroon ng psychosocial interventions para makausap din yung mga estudyante na nakasaksi doon sa napakalagim na pangyayaring ito. Inaalam pa natin so far, Pinky, kung kailan magsisimula ulit ang klase dito sa Santa Rosa Integrated School, habang sinimula na rin tulungan ng DSWD yung pamilya ni alias Lea na siya ngayon naghahanap ngayon ng paraan para kahit paano ay matulungan sila sa kanilang gastusin sa ospital. Pinky. Maraming salamat, Paolo Barcelon. Nag-uulat ang live mula po dyan sa Santa Rosa, sa Nueva Ecija. Lumakas pa ang panawagan na tutukan ang mental health ng mga kabataan matapos ang nangyaring school shooting sa Nueva Ecija. Ang detalye sa agenda report ni Kian Querol. Ang insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Nueva Ecija kahapon lalo pang nakaalarma sa isyu ng mental health sa mga paaralan. Una nang inutos ni PBBM ang pagtutok sa isyong ito. Isa natin ang mental health issues sa mga bata, lalo na sa mga high school at college students. Realidad ko. At madami kasi influensya ngayon. Social media, internet, itong yung mga influensya na ito, realidad rin. Kaya more so na kailangan na nagabigyan ng pansin ng gobyerno at fondo itong mental health programs ng ating mga bata. Dagdag ng senator, dapat imbestigahan kung paano nakapagpasok ng baril sa campus. Pagkuha ng firearms, napakahigpit yan dito sa ating bansa. Kung susundan yung proseso, meron pang psychological test, meron pang mga iba't ibang mga test. So, hindi basta-basta pwede pumunta sa tindahan at pipiligan ng baril. So, itong mga, kung loose firearms yan, dapat may imbestigahan sa galing baril. Isinusulong ngayon ng ilang medical expert at mga mambabatas ang mas maayos na mental health awareness sa mga eskwelahan sa harap ng kakulangan ng guidance counselors sa bansa. Sa figures na sinabi ni Gatchalian, may 47,000 schools kumpara sa 1,000 guidance counselors lamang. Ayon sa batas, papayagan naman ang mga psychologists para maging guidance practitioner. Tataasan ng sweldo ng mga nagbabalak maging guidance counselor para ma-accommodate ang mga eskwelahan. Ayon sa isang survey na isinagawa ng DepEd, 2 sa 3 kabataan ay positibo sa signs na may mental health struggles. Nakakaalarma raw ito, kaya dapat mas paigihin palalo ang mental health programs na ipatutupad. Noong nakaraang taon, may 7 confirmed cases of suicide ng kabataan.
Kaya dapat din daw na mas paigtingin palalo ng mga guro ang kanilang responsibilidad sa mga estudyante. Para sa agenda, Kian Gerol, Bilyonaryo News Channel. May paalala ang PNP sa publiko. Don't believe everything you see on social media. Ito'y matapos mag-viral ang video ng 2 umanong petty crimes. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Ito ang Facebook post ng blogger na si Jaisel Himuta. Video ng 2 petty crime with the caption, "Balik kalye na naman ang mga kawatan." Kita ang paghablot ng cellphone sa pasahero ng truck sa upper portion ng screen. Ibang insidente sa isa namang bus sa lower portion. Nag-viral ang video noong July 22. Pero sabi ng PNP, huwag basta maniwala sa ganitong mga post. Kinasuhan na ng Central Visayas Police Office ang blogger dahil sa pag-repost ng video at pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Lumabas sa investigasyon ng PNP na ang isang video ay hindi snatching incident, kundi komosyon bunsod ng personal na alitan sa isang bus sa Liloan, Cebu noong May 8. Kinasuhan ng blogger ng paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances, kaugnay sa Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa pahayag ni Central Visayas Police Chief Rodrigo Maranan, hindi nila palalagpasin ang sinumang gumagamit ng social media para magpakalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng takot at kalituhan sa publiko. Babala na rin daw ito na may pananagutan ng sinumang gumagawa ng fake news. Kapag napatunayang nagkasala, maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon, bukod pa sa danyos at multa ang blogger. Hinihikayat din ni Maranan ng publiko na maging mapanuri at responsable sa pagbahagi ng impormasyon sa social media at makiisa sa adhikain ng PNP na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating lipunan. Para sa agenda, Francis Polve, Bilyonaryo News Channel. Pinasususpindi na ng NAPOLCOM ang police powers ni San Simon, Pampanga Mayor Abundio Punsalan. Arestado ang alkalde dahil sa 80 million peso extortion case. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Pinatatanggalan na ng NAPOLCOM ng police powers at control si San Simon, Pampanga Mayor Abundio J.P. Punsalan Jr. Kasunod yan ang kanyang pagkakaaresto dahil sa pangingikil umano ng 80 million pesos mula sa isang steel manufacturer sa kanyang bayan. Ipinag-utos na ni NAPOLCOM Executive Officer Ralph Calinisan ang motopropyo investigation tungo sa full revocation ng kanyang police powers. Kasama na rito ang kapangyarihang magbaba ng mga direktiba sa operasyon ng mga pulis, magtalaga ng police personnel, bumuo ng mga planong pangkaligtasan at mamili ng Chief of Police. Una nang nagpahayag ng pagkadismaya si Pampanga Governor Lilia Pineda sa ginawa ni Mayor Punsalan. Bago raw kasi maaresto, dumalo at nanumpa pa sa isang seminar ang alkalde kasamang iba pang local officials ng lalawigan. Bakit parang walang nangyari doon sa seminar? Nalulungkot ako dahil mayor siya ng Pampanga. At ang siguro, siya na lang ang makakapagsabi sa sarili niya kung bakit nangyari sa kanya to. Noong Miyerkules din, sinampahan ng mga reklamong robbery, extortion in relation to anti-graft and corruption practices at illegal possession of firearms si Mayor Punsalan. Tumanggi na itong magbigay ng anumang pahayag. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. Kapwa itinanggi ng Mandaluyong LGU at Green Hills East Village Association na may kinalaman sila sa planong construction ng high-rise condo sa Ortigas. Umingay ang issue dahil sa umano'y paglabag ng proyekto sa zoning laws. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hugas kamay ang Mandaluyong LGU at Green Hills East Village Association sa planong pagtayo ng 72-story na condominium sa Ortigas Avenue. Parehong iginiit ng dalawang panig. Wala
wala silang inaprubahang high-rise condo sa residential area. Sa panig ng JEVA, nininaw ng mga board member na hindi sila nabigyan ng kopya ng anumang application mula sa Shang Properties na may 9-year construction timeline. Ang tangi nilang nakita, isang slide presentation. Pero hanggang ngayon, wala silang record na may application o pag-aari ang SPI sa lugar. It was a slide presentation and that's it. In fact, in our letter of August 1, we are requesting for a copy of the application, if there is any, from the local zoning board, of which the mayor is the chairman. Ang Mandaluyong LGU naman, hindi rin inako ang responsibilidad. In fact, we are just in the initial stages of the presentation of the developer. Nasa zoning board pa lang siya nasa zoning board, and that is the first step. May 2 presentations lang daw na ginanap pero walang resolution o permit na inilabas. Pagtitiyak ng lungsod, dumadaan ngayon sa careful review ang nasabing proposal. Pinabulaanan din nila ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na sinang-ayunan na umano ito ng JEVA at ng barangay. Una nang dinuro ang senador ng mga nasabing opisyal matapos ang kanyang claim na mismong si Mayor Menchie Abalos ang nagsabi nito sa kanya. There must have been a misunderstanding on the part of the good senator. Kasi Mayor Menchie would never say something like that na inaprubahan na to ng JEVA, inaprubahan na to ng barangay. Kapwa naman sinabi ng JEVA at LGU na handa silang gumawa ng consultative meeting. Pero sa ngayon, wala pa itong official date. Ang tanong na ngayon, kung may planong magtayo ng high-rise condo na ito pero wala namang official documents, sino ang nagtangkang magpakalat at bakit? Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Good news para sa ating mga motorista. Matapos ang ilang linggong price hike sa produktong petrolyo, rollback naman ang asahan next week. 25 centavos per liter ang posibleng bawas sa gasolina, 1 peso and 25 centavos per liter sa diesel at 1.20 sa kerosene. Ayon sa Energy Department, higher supply at uncertainty sa US tariffs ang ilan sa mga dahilan ng oil price rollback. Hinihinalang underwater drone na recover sa Pangasinan. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Rojas Boulevard. EDSA flyover naman, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Nagbunga na ang 5 araw na state visit ni PBBM sa India bukod sa sinelyuhang business deals na pagkasunduan din ang pagpapahusay sa digital technology ng bansa. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. 18 business deals sa pagitan ng Pilipinas at India ang pinirmahan sa Philippines-India Business Forum sa Bangalore. Ayon kay PBBM, kinakikitaan ng Pilipinas ng potensyal ang electric vehicles, advanced electronics, high-tech agriculture, healthcare at cybersecurity. Kaya dito rin umikot ang mga Memorandum of Understanding at Letter of Intent na sinelyuhan ng dalawang bansa. This gathering stands as a testament to our enduring and dynamic partnership, marking a new and exciting chapter in the economic collaboration between the Philippines and India. I am deeply grateful for your presence and your engagement here with us today. Your commitment signals the strength of our bilateral relationship and the even greater potential that lies ahead.
Kasama din ang information technology at artificial intelligence sa mga kasunduan. By 2040, tinatayang nasa $40 billion daw ang revenue ng Philippine digital economy, kaya't welcome sa administrasyon ng investment sa telecommunications. Sa ngayon, nasa $3.3 billion ang trade ng Pilipinas at India, pero inaasahan ng Pangulo na lalaki pa ito dahil sa kanyang state visit. Isa ang GMR Group sa pinulong ni PBBM. Kasama ang Indian multinational conglomerate si Sangli Aerocity Project sa Sangli Point, Cavite na may estimated direct revenues na $300 to $500 million. Ngayong araw, bilang pagdiriwang ng 50th ASEAN Day, nangako ang Pangulo na ang hosting ng Pilipinas sa 2026 iikot sa goal of regional peace and progress. As the Philippines assumes the ASEAN chairship in 2026, we will build on ASEAN's achievements in responding to the region's evolving priorities and facing emerging challenges. We will uphold ASEAN principles and continue the region's legacy of lasting peace and shared progress as we navigate our future together. Isa sa mga hamon sa rehiyon ang tensyon sa Taiwan. Ayon sa Pangulo, damay ang Pilipinas sa Taiwan dispute sakaling magkagulo ang China at Amerika. There is no way that the Philippines can stay out of it, simply because of our physical geographic location. If you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. Buwelta ng Beijing, there is but one China in the world. Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, tila bumabaliktad daw ang Pilipinas sa paniniwala nito sa One China policy. Internal matter din daw ang usapin sa Taiwan, kaya't hindi dapat nakikisawsaw ang Pilipinas, kahit pa may mga Pilipinong naninirahan doon. Naghain na ng protesta ang Chinese Embassy sa Pilipinas tungkol dito. At bukod sa sigalot sa South China Sea, isa rin sa binabantayan ang decades-old conflict ng Thailand at Cambodia dahil sa kanilang 508-mile land border. Matapos ang 5 araw na bakbakan, nagkasundo ang dalawang bansa na mag-ceasefire noong July 28. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na isang hinihinalang underwater drone ang narecover sa Bolinao, Pangasinan nitong Miyerkules. Ayon sa PCG, napansin ng mga mangingisda ang isang orange object na palutang-lutang sa dagat habang nasa 149 nautical miles hilagang kanluran ng Bolinao. Agad nila itong inilapit sa Coast Guard Infanta Substation. Sinusuri na ito ng mga otoridad. Once it is archived, it is dead. Session is invited, sir. Malabo nang buhayin pa ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Kaya ayon sa Kamara, sakaling tablahin ng Korte Suprema ang kanilang apela, desidido silang ihain muli ang kaso sa susunod na taon. Narito ang agenda report ni John Manalo. Suntok sa buwan para sa ilang mambabatas ang muling pagbuhay ng impeachment ni VP Sara, ngayong pinatay na ito ng Senado. Wala pa rin kasiguraduhan kung babaligtarin ba ng Korte Suprema ang ruling nito na unconstitutional ang impeachment complaint laban sa bise. Ayon kay Bicol Saro Portales Representative Terry Ridon, kung matalo ang Kamara sa inihain nitong motion for reconsideration sa SC, ang susunod daw nilang hakbang ay ang pag-re-refile ng kaso sa 2026. Archiving is not exactly killing the entire thing. No? So, in the event that the MR is reconsidered, yun ho yung magiging basis for the Senate to unarchive it, di ba? Instead of outrightly dismissing it. Giit ni Ridon, ang punto lang naman ng impeachment is to extract accountability from the Vice President. Lalo pat mabigat ang basihan tulad ng paglustay umano ng milyon-milyong pisong confidential funds ng kanyang mga opisina at ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng first couple at House Speaker Martin Romualdez. Bagamat nais ng Kamara ng agarang paglilitis, nagpapasalamat pa rin daw si Ridon na hindi tuluyang dinismiss ng Senado ang kaso. I think House members would definitely be interested in refiling it, whichever mode it takes, no? Whether through the mode of going into the Committee on Justice, whether to the mode of going into plenary, through an automatic transmittal.
pagka naman sure ka on evidence, sure ka on the justness of it, di ba? It shouldn't stop you from actually refiling it. 19 senators ang bumoto in favor of archiving the articles of impeachment. Sa ngayon, aabangan daw ni Ridon kung ano ang magiging desisyon ng SC sa apela ng Kamara. Pero patuloy siyang naninindigan na kailangan ng sumagot ni VP Sara sa mga alegasyon laban sa kanya. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Dinepensahan ni Kiko Aquino D ang pag-thumbs down sa loob ng Senado sa gitna ng pag-archive sa impeachment case ni VP Sara. Giit niya dahil wala namang nasaktan, wala din siyang kasalanan. Narito ang agenda report ni Hannah T. No harm, no foul. Yan ang sagot ng isang Aquino sa naging puna ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Nagsagawa kasi ng silent thumbs down protest si Kiko Aquino D at iba pang progressive individuals sa kasagsagan ng explanation of votes ng mga senador tungkol sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Huwag sanang umasta ng gano'n sa Senado. Hindi maganda, no? Dapat irespeto. So, kahit papano, di ba? Kung pasok po sa mga pinagbabawal sa Senado yung pag-thumbs down, edi sige, pagpasensyahan niyo na po ako. First time ko po doon. Not going to go back anytime soon, pero first time ko po doon. Si Kiko ay apo ni na former President Cory at late Senator Ninoy Aquino. Kasalukuyan din siyang co-convener ng progresibong grupo na Tindig Pilipinas. Pero I think as far as I'm concerned, ako po naihayag namin yung nais naming ihayag. Ginalang naman yung karapatan namin ng Senate Sergeant at Arms, and nagpapasalamat po tayo na naging cordial din po sila. So ako parang no harm, no foul, and yun, I'm glad things panned out the way they did. Dinipensahan din siya ni former Representative Erin Tanyada III at anya sa kasaysayan ng Kongreso bago pa man ang martial law noong 70s at 80s. There has always been freedom of expression in the gallery. I think they know naman that they have to leave. They just want to express their dissatisfaction with what was happening. Nang mangyari ang historic Senate session, hinarang sina Kiko ng security bago pa man makalabas ng Senate gate dahil pinahihingi raw ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang kanilang mga pangalan. Kalaunan, pinalabas din sila sa premises at ani Kiko, nakapag-usap sila ni Senator Bam Aquino matapos ang naging protesta. Hindi naman daw nagalit ang senador. Matapos ang naging protesta, umani ng atensyon si Kiko online. Kilalang aktivista si Kiko, lalo na sa pag-preserve ng historical narratives ng bansa pagdating sa democratic struggle. Sabi ng ilang netizens, humanda na raw si Representative Sandro Marcos dahil mukhang may katapat siyang bagong Aquino na sasabak sa politika. Patriot din daw si Aquino, gaya ng kanilang family tree, at sa panahon ng selfish public officials, kailangan ng courageous man gaya niya. Nagtapos siya ng Political Science sa UP Diliman at Master of Science in Pol Sci and Political Economy sa London School of Economics. Pero may plano nga ba siyang sumabak sa politika? Sagot ni Kiko, it's a hard no. Tutuloy siya sa political dynasty. There's an Aquino who's serving in a national position right now, and even though there's no law that defines what the dynasty is, I believe in the spirit. At dahil ilang Aquino na nga ang sumabak sa politika, he's drawing the line. Ako po ay sobrang na-stress nung ang tiyuhin ko po ay naging presidente, yung mga magulang ko po ay, or yung nanay ko po ay lalong na-stress nung lola ko po yung presidente. Ayoko po talagang dumaan sa, I think that's not something I would want to visit upon myself. He strongly warns against historical revisionism, lalo na sa pag-preserve ng accurate accounts ng EDSA People Power na pinangunahan ng kanyang lola na si Cory. Katunayan, isa si Kiko sa mga bumuo ng Ninoy and Cory Aquino Foundation hanggang sa modernization efforts nito. At ngayong nasa digital age na tayo, he's also known to combat disinformation online. Patunay na thoughtful bridge si Kiko ng nakaraan at kasalukuyan. Para sa Agenda, Hannah T., Billionario News Channel. At makakausap po natin ngayon si Francis Kiko Aquino D. Kiko, magandang gabi sa iyo at maraming salamat sa oras.
Miss Pinky, good evening po. Hindi ko alam na profile piece pala itong ginagawa natin. So medyo na bigla po tayo dun sa napanood. Pero salamat po kay Miss Hannah. I appreciate it a lot. Clarify ko lang po, hindi po ako yung sa mga bumuo ng yung NCAF po. Nabuo po ito nung 1983 pa lang po after ng pagpaslang kay Lolo Ninoy Aquino. And yung Lola Cory ko po yung unang chair and I think also president nito. So yun po. Thank you for that. Kiko, what happened sa Senado noong nag-thumbs down ka nga at nag-walkout? Was this something? Can you just tell us siguro iyong naramdaman at itong inyong naging aksyon at paglabas ng session hall? So in terms of yung naramdaman po siguro, definitely the vote was not going the way we would have wanted. And ayun, parang we wanted to be able to express that. And so the plan was to do a walkout. And again, kagaya ng kinote sa akin, parang binanggit ni Senate President Escudero na yung bawal ay pagpalakpak, yung tumawa, yung pagkomento ng malakas. So ang intindi ko po doon, bawal magingay. So thumbs down yung naging simbolo ng pag-walkout po natin. So and again, I just to end po, I think I want to be again I just want to express my gratitude dun po sa Senate Sergeant of Arms na while they did their job, I think we were treated fairly well. We weren't detained for overly long. And again, parang na-express natin yung gusto nating ma-express. Yung order was maintained in the chamber. So again, yun po, no harm, no foul. Any regrets? Kiko, any regrets? Any regrets? Sorry. No, I don't think so po. Although, syempre, pinagninilayan ko rin po yung decision na would something less high profile maybe have been more effective for our cause. Na yung ginigit lang talaga natin yung pag mag-focus po tayo kung ano ba yung dahilan kung bakit may impeachment. Yung pinag-uusapan po natin ngayon ay corruption, yung pinag-uusapan po natin ay threats of violence, threats of killings. These are things that these are the same things that we saw prior to the 1987 Constitution, and these are the things that the 1987 Constitution tried to prevent po. So I think I'm a little concerned na kung yung mismong profile ko po yung nagiging kwento imbis na yung impeachment, maybe that was less of a good decision. Pero here we are, and I'm still grateful we were able to express what we did. Siguro yung kahit mabilis lang, no, Kiko, nung pinigilan kayo ng Senate Sergeant at Arms, what happened and how long were you there until you were allowed to actually really leave the premises? Stood up, did the thumbs down. May very kindly actually yung isang Senate security said bawal yan, so put it down. I gestured an apology, and then yung grupo ko was escorted out. We were brought down, and then we were held for maybe a few minutes. Pero again, I don't think it was for an unreasonable amount of time. And then we were let out, and again, I think I'm grateful for everything that happened. I'm glad that I think I learned a lot being in that session. Although yun nga, parang medyo kagaya ng sinabi ko po kanina sa interview ni Ms. Hannah, parang I have no real compulsion to go back to that building anytime soon after after total of everything that happened. Yeah. Narinig nga po namin yun kanina. At narinig ko din po, Kiko, yung sinabi mo na no to politics. Is kasi meron pong nagsabi kanina na humanda na daw si Sandro Marcos dahil merong Kiko D. Paano ba yan? Talagang hindi ka talaga makakapasok, hindi mo babawiin, you will not rethink itong posibleng pagpasok sa politika? I've never met si Representative Marcos myself, no, and I guess it makes sense, no, and ako parang I think it feels correct na parang we are opposed to that an Aquino is opposed to a Marcos, no, and I think I feel like I am doing the right thing given Senator Amy Marcos's reaction. But that being said, parang I have no intention to
pursue I have no intention to drag the country into a political rivalry. As far as I'm concerned, my job is to tell the story of my family. Part of that is emphasizing what were the injustices that were done during the time of Marcos Sr. But I don't think that really requires any entry into politics. In fact, may pagka-self-serving yun kung yun yung ginawa ko. Just siguro sa last question, Kiko, ano yung naging reaksyon ng pamilya mo doon sa pag-viral ng video doon sa loob ng Senado? Reaction po nino, ma'am? Sorry. Your family? Your mom? Hindi naman na social media masyado yung mga magulang ko. So, hindi ko alam kung pinapansin po nila yun. Alright. Maraming salamat. Tinding Pilipinas, no? Co-convener, Francis Kiko Aquino D. Thank you, Kiko. Thank you po. Bukod sa PGH, ospital ng Muntinlupa, overcapacity na rin. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Gaya ng PGH ay umapaw na rin ang mga pasyente sa ospital ng Muntinlupa. Karamihan daw sa mga ito tinamaan ng leptospirosis. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Bukod sa PGH, nag-advise na rin ang ospital ng Muntinlupa na overcapacity na sila. 55 lang ang bed capacity nila sa emergency room, pero umabot na sa 85 patients ang naroon. Ang bed capacity nila sa hospital admission, 206 lamang, pero umabot na ngayon sa 345. Dahil nga po doon sa matagal na pag-ulan, no? Opo. Opo, naipon po yung mga pasyente. Yung usual expected naman po yun, even I think DOH made the announcement na after several days of flooding, expect nyo a week or two afterwards, magkakaroon talaga ng mga cases. Karamihan ng mga sakit sa ospital ng Muntinlupa ay upper respiratory diseases at ilang kaso ng leptospirosis. Ayon kay Dr. Jimmy Evangelista, dumagsa ang mga pasyente nang bumuti ang panahon matapos mag-uulan nung nagdaang linggo. Bukod sa mga pasyente, ipinag-aalala rin ng pamunuan ng OSMU ang kalagayan ng mga hospital personnel na kakaunti lamang at hindi naman daw sila pwedeng tambakan ng trabaho. Nauna rito, dinagsarin umano ng mga tinamaan ng leptospirosis ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI nitong mga nagdaang araw. Ang kanilang gym and wellness center kinonvert into a makeshift ward para ma-accommodate ang maraming leptospirosis cases. Kasi most of them na na-admit namin sa NKTI ay may mga severe or critical na leptospirosis. Kaya kailangan talagang malagay sa isang lugar na matututukan namin. Sa linggong ito, nagtala raw ng 100 leptospirosis cases ang ER ng NKTI, pero may capacity lamang sila na 64 patients. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Heartthrobs in one frame.
May cooking collab si food vlogger and content creator Erwan Yusap kasama ang Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto. Sa teaser video pa lang, tila natakam na ang netizens sa pa-biceps at shoulders ng dalawa habang nagbibiyak ng santol. Sinamahan pa yan ng background music na Hey Daddy, Daddy's Home ni Usher. Maging ang misis ni Yusap na si Ann Curtis napakomment at sinabing perfect song and perfect tandem ito. Bumisita sa bansa si Jacinto para sa Philippine premiere ng Freakier Friday. Muling kinilig ang Liz Ken fans dahil sa matamis na comment ni Enrique Hill sa TikTok post ni Liza Soberano. Makikita sa video ang paglilip-sync ni Liza sa kanta ni Ariana Grande na Every Time. Hindi napigilan ni Enrique na mag-like at mag-comment ng I love you with heart emoji. Dahil dito, tanong ng netizens, ano ba talaga ang status ng dalawa? Ilang beses nang napaulat na hiwalay sina Liza at Enrique pero hindi nila ito kinumpirma. 2019 nang huli silang nagsama sa pelikula. South Korean actor Hyun Bin nasa Manila for a fan meet. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall naman, bumper to bumper na ang north and southbound lanes. Kakapasok lang na balita, disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla sa ombudsman race. Ayon sa source ng abogado.com.ph, sa gitna ito ng pending case laban kay Remulla, kaugnay ng pag-aresto at turnover kay FPRRD sa ICC. Kabilang si Remulla sa mga opisyal na pinakasuhan ni Senador Amy Marcos ng graft at iba pa noong Marso. Bukod kay Remulla, disqualified na rin umano si PCSO Chair Felix Reyes sa pagka-ombudsman. Sa gitna ito ng akusasyong nag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Una na niyang itinanggi ang alegasyon. Naging bakante ang ombudsman post noong July 27 nang magretiro si Samuel Martires. Turning boredom into something breakthrough. Yan ang kwento ng isko na si Timothy Joseph Hormigos ng UP Diliman matapos gawin ang tinaguriang pinaka-detalyadong mapa ng Pilipinas. Silipin natin yan sa agenda report ni Kian Querol. Nakakita na ba kayo ng pinaka-detalyadong mapa ng Pilipinas? Pagbibida ng isang second-year student ng UP Diliman, nagawa niya yarn. Economics major si Timothy Joseph Cruz Hormigos. Noong pandemic, pampalipas oras niya lang ito. Pero kalaunan ay naging proyekto na. I always liked geography and I always saw these, I guess, elections were such a hot topic, especially in 2022 when we elected a president and vice president. So I think that really sparked that interest that how about let's do the things that other countries do and mailapat at dalhin dito sa Pilipinas. Eh bakit nga ba mapa? Sabi ni Tim, ito kasi ang pinakamabisang paraan para maging bida-bida ang mga data. Maraming paraan to represent data. There's not just one. But I think maps make it like it's straight to your face. Parang dito sa mukha mo na, ay, yan pala yun. That's what it is. Nakilala si Tim online dahil sa mapang detalyado ng 2022 presidential election. I wanted to start shining light on the demographics of the Philippines.
I think because I started out with analyzing elections, that's really where I started coming from, and that's where I started pushing the boundaries of, how detailed can we go in reporting election results. But at a certain point, I really think that results without context are meaningless. Sa kanyang newfound hobby turned possible career, ang Demographic Dive series ay magkakaroon ng iba't ibang sektor na itatalakay. Una ang religion. Ipinakikita ng mapa ang data ng religious affiliation sa antas ng barangay based sa 2020 Census of Population and Housing na isinagawa ng Philippine Statistics Authority. Kapag klinik mo ang isang barangay, lalabas ang summary table of all religious affiliation. May 3 uri ng mapang maaaring gawin. Pinakamalaking relihiyon, pinakamalaking porsyento ng relihiyon, at percentage ng individual religion. Religious affiliation is a very important aspect of Filipino society. It hits the minds, it hits the hearts, it hits the soul of the Filipino people in whatever form it may take. It's a start of understanding more about going to the roots of the Philippine demography, which for me is not just an electoral analyst. Bumida rin si Tim ngayong taon dahil sa pagsulong ng isang detalyadong mapa ng Pilipinas na nagamit ng mga politiko. At ngayong 8 p.m., formal na ipapublish ni Tim ang kauna-unahang mapa ng Demographic Dive series sa social media. Para sa Agenda, Kian Quirol, Bilyonaryo News Channel. Muling nakatikim ng pagkatalo ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Marami naman ang nanghinayang sa performance ni Justin Brownlee laban sa New Zealand. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Sumadsad sa ikalawang sunod na talo ang Gilas Pilipinas sa nagpapatuloy na 2025 FIBA Asia Cup matapos padapain ng New Zealand sa score na 94-86 sa kanilang Group D match-up nitong Huwebes ng gabi sa Jeddah, Saudi Arabia. Kahit naungusan ng hanggang 14 points sa halftime, 55-41, muling bumangon ang Gilas sa third quarter at naibaba ang lamang ng Tall Blacks sa 6 bago pumasok ang final period. Pero sa uling yugto, muling bumitaw ang New Zealand at hindi na pinayagan ang Pilipinas na muling makalapit. Pinangunahan ni naturalized player Justin Brownlee ang Gilas sa pamamagitan ng isang malahiganteng performance na may 37 points, 5 rebounds at 3 assists. Pero hindi ito naging sapat para mailigtas ang koponan mula sa pagkatalo na ngayon ay may 0-2 record sa torneo matapos din matalo sa Chinese Taipei sa kanilang unang laro. But we just need to keep battling, keep our heads going forward and don't sink because of these last 2 losses. We can't afford that. There's still more to do, and we're going to be ready for our next game. Bumuhos naman ang reaksyon mula sa fans sa social media, partikular sa X na nagpahayag ng simpatya para kay Brownlee at panghihinayang sa nasayang na all-out effort ng 37-year-old forward. Marami ang humanga sa kanyang ipinakitang tapang, habang iba naman ay muling kwestiyon ang kakayahan ng koponan na suportahan ang kanilang naturalized star. Dahil sa kabiguang ito, mapapalaban ng husto ang Gilas sa nalalabing bahagi ng torneo para manatiling buhay ang pag-asa sa gitna ng mas tumitinding kompetisyon sa Group D. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante. The wait is over para sa K-drama fans dahil nag-touchdown na si Captain Rhee sa Maynila. Bumisita ang South Korean actor na si Hyun Bin para sa kanyang unang fan meet sa bansa. Yan ang live agenda report ng ating kasamahang si Monique Tuzon, live mula sa Soler Resort sa Parañaque City. Monique, nakalapit ka ba kay Hyun Bin? Annyeonghaseyo, Willard. Nandito na ako sa Soler where we had our fan meet with Hyun Bin. He crash-landed in Manila and of course, in my heart. Ito yung pinaka-close ko kay Hyun Bin. Sa likod ko, yung cardboard cutout niya. And ang bango pa. For the first time, nasa bansa ang Korean actor para sa fan meet niya. Alam mo ba, Willard, super excited ako for this event because favorite ko si Hyun Bin from Crash Landing on You where he plays Captain Rhee. Where are my Chloe fans? Kakatapos lang ng press conference where they revealed his upcoming project called Made in Korea. Makakasama niya si Jung Woo Song sa show, which is set in the 1970s and follows a fierce battle between 2 men over wealth and power. Aside from that, he was just announced as the new Soler ambassador. So hopefully, babalik siya sa Manila soon para makikita again kami.
While in Manila, he's tried adobo and mentioned while he's in the Philippines, his top 3 fashion must-haves are sunglasses, a watch, and a cap. He also always brings supplements with him. Yan daw ang secret niya, kaya bakit ang pogi niya? Aside from his upcoming project Made in Korea, he's hoping for a project with a character he has never portrayed before para daw ma-challenge siya. Hyunbin Oppa is just as charming in person as on TV, and I'm so kilig and I am melting. Grabe, I said I'm so kilig talaga, and you know, bitin yung time namin dito. Ako sana nag-tour guide kay Oppa while he's here in Manila. So, Willard, back to you. Monique, ilang fans naman ang nag-show up dyan? Mga 500 fans nandito, Willard, and it's by a raffle basis. And malas ako because I didn't get to meet him. Pero at least, na-close ko naman siya dito sa cardboard cutout niya. Okay, marunong ba siyang mag-Tagalog at ano raw yung lasa ng adobo? Wala siyang alam na Tagalog. He actually knows more English. So sabi ko, Opa, mag-Tagalog lessons tayong dalawa. Pero, I don't know anong sabi niya sa adobo? Wala naman siya na sinabi, pero sabi niya, masarap. Sabi ko, mas masarap pa ang luto ko ng adobo, may ginataan pa. Ayun, at siya na lang ang magpaturo sa iyo mag-Tagalog. Maraming salamat sa iyo. Monique Tuzon, nag-uulat live mula sa Soler Resort sa Parañaque City. Hati tayo sa TF na. Wow, with dimples. No? Pogi. Pogi talaga siya. Kinilig ang mga tita. Ang mga tita, nako, parang ginto daw ang ticket. Yeah? Oo, parang ginto. Talagang nag-aanuhan sila. Talagang ano. At ninaraffle pa Hindi pala. Hindi magkamayaw, ha? Ninaraffle pa pala. Kung naniwala ka naman sa raffle. Baka mas madali pang manalo sa loto kaysa manalo sa raffle na yan. Oo, palagay ko, it's who you know. Oh, para makapasok ka dyan. Biro mo si Monique Tuzon na yan, hindi nakalapit. Hanggang karton na lang siya. Oh. Pero bagay talaga sa'yo yung ano, no? yung bubbler. Bagay sa'yo. Yung mukhang gano'n na nga. Hati na kami ni Monique. Alam mo, may nag-text kay Pinky. Habang nanonood siya. Oo, dinidescribe mo yung mga muscle ni Erwan Yusaf. Eh, ano daw? Aliw siya. Naaliw siya. Naaliw siya. She actually likes it, sabi niya. Yan. Okay, kung di ko man makuha yung TF ni Monique, dignidad na lang, pengen ng konti. Tira nyo naman ako ng konti, Eddie. Oo na, iyaan mo na. Bagay naman. Bagay naman. Okay. Sige, kakaririn ko na talaga. Lagyan mo lang ng konti pang feelings. Just be you. Yeah. Paturo ako sa Monday. Just be you. With feelings. Oo. So, come back home, Monique. Yes, Friday na please. pala. Friday na. Oh, happy Friday, weekend. Happy everyone. weekend sa inyong lahat. Have a good weekend. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Sec. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.